Bago ang lahat ay shoutout muna kay Idol Alpha Omega, Idol Jair Bautista, Idol Alan Abando, Idol Julius Jorin, Idol RJ Bakuyag, Idol Abhet Donggon, Idol Mark Arnaldo Pasensya na kung nabitin ka, Idol Angela Roblox Gamer, Idol Raymart Navarro, Idol RG Cab 29, Idol Jordan Lant, Idol Aldeheza Riven, Idol Nornor shoutout sa iyo, Idol Tristan Basaliso, Idol J. Ilacas. Shoutout sa mga taga-Caloocan Idol Irby Urbano, at sa mga hindi pa nakapag-subscribe dyan. Baka naman, sa nakaraan ng ating kwento ay natapos tayo nang sabihin ni Tae Kyung na hindi niya magagawang patayin si Chien Ryokma dahil naramdaman niya na hindi naman ito isang demonic head at kung papatay daw siya ng katulad ni Chien Ryokma ay magiging katulad lamang daw siya ng ibang mga bastardo. Nasabi pa sa isip ni Tae Kyung na, talagang ilang ulit siya na nag-alinlangan dahil hindi naman siya sigurado kung gaano ang kanyang LA level up kung papatayin niya si Chien Ryokma. Kaya sa bandang huli ay napagpasyahan niya na lang na hayaan na lang nabuhay si Chien Ryokma dahil kahit pa daw na makapag-level up siya sa pagpatay dito ay hindi nun mababago na hindi niya madaling magagapi ang Western Heaven Demon Lord. Balik sa realidad ay napabuntong hininga na lang si Tae Kyung at napasabi na pareho lang daw sila na madyadong naging hangal. At makikita ang putol na bahagi ng katawan ni Chien Ryokma at nanginginig nitong sinabi na bagamat ganun ang nangyari. At marahil ay para daw kay Chien Ryokma ay tapos na ang lahat at wala na siyang magagawa pa dahil naiintindihan niya na hanggang dito na lang siya. Habang sa kanyang bibig ay may lumalabas na dilaw na enerhiya. Sinabi nito na masyado nang matanda ang katawan niyang ito at bukod pa dun ay sira na. Ay wala nang saysay pa na manatili siya sa kanyang walang kabuluhang buhay dito. Napansin naman ni Tae Kyung ang ginagawa nito kaya napadilat siya sa gulat ng may pagtataka. At makikita ang dilaw na enerhiya na lumabas sa bibig ni Chien Ryokma kanina ay dahan-daang naiipon sa kanyang isang kamay. At habang nangyayari iyon ay ipinaliwanag nito na bagamat wala na siyang pag-asa pa ay iba si Tae Kyung dahil bata pa ito at marami pang nakalaan na pagkakataon. At dito ay makikita ang dilaw na enerhiya kanina ay naging bola ng chi. At dahan-dahan inilapit ito ni Chien Ryokma sa ating nanghihinang bida. At ibibigay daw ni Chien Ryokma itong kanyang chi sa ating bida. Nais pa sana siyang pigilan ni Tae Kyung ngunit wala na siyang nagawa pa dahil person na nitong inilapat sa kanyang katawan ang sarili nitong chi. At nanlaki na lang ang mata ng ating bida habang tame-tiim lang siya na tinitigan ni Chien Ryokma. At nang dahan-dahan nang alisin ni Chien Ryokma ang kanyang kamay sa dibdib ni Tae Kyung ay doon naramdaman ng matanda ang panghihina habang ang katawan ni Tae Kyung ay nagliwanag ng husto na tila ang kanyang buong katawan ay muling nabiyayaan ng panibagong lakas. At nang matapos na ni Chien Ryokma ang proseso ay doon onti-onti itong nanghina pero bago pa man siya bumigay ay nag-iwan siya ng habilin sa ating bida kapalit ng ginawa niyang pagbibigay ng kanyang buong chi ay pangako daw ni Tae Kyung na kanyang papatayin ang Demon Lord. At dahan-dahan na mga bumagsak si Chien Ryokma at tuluyang nawala na ito ng buhay. Kasabay nito ay ang muling pagtindig ng mga paa ni Tae Kyung sa lupa na taglay ang nagumapo na lakas. Dahan-dahan itong naglakad na may nakakuyong na kamao at may matang nagliliwanag na pula tanda na handa nang muli siya sa susunod na bakbakan. Balik sa kasalukuyan at muli nga nagharap si Tae Kyung at ang Demon Lord at habang humuhupa ang alikabok ay matiim na nagtitigan ang dalawa. Sa kabilang gilid naman ni Tae Kyung ay naroon ang Divine Physician na kasalukuyang inaasikaso ang Fire King sa gitna ng napakagulong paligid. Kita ang pagkataranta at matinding kaba sa Divine Physician. Puno ito ng pawi sa kanyang mukha at ang namumula nitong braso ay ramdam pere ng sakit ngunit nanatili itong matatag upang gawin ang kanyang makakaya. Sinulyapan nito ni Tae Kyung na may halong awa at nakukonsensya din siya dahil nadamay pa sa ganitong kaguluhan ang Divine Physician. Kaya muli nitong ibinaling ang tingin sa Demon Lord. Matalim at puno ng galit at ang mga ngipin ay mahigpit.
Pagkatapos ay naglakad si Taekyung sa direksyon ng Demon Lord at minura ito ni Taekyung dahil ang silid daw na ito ay para sa pasyente at wala daw itong karapatan na pumasok ito dito ng basta-basta lang dahil nakalaan lamang daw ang silid na iyon para sa Divine Physician, sa Fire King, at L. Kay Taekyung. Nagtataka naman sa isip itong Demon Lord sa mga pinagsasabi ng ating bida. Ngunit bigla na balot ito ng panginginig at nanlaki ang kanyang mga mata nang makita nito ang kalagayan ni Taekyung. Alam niya sa sarili niya na malubha ito kanina na halos wala ng lakas at ang mga sugat na idinulot niya dito ay sobrang fatal. At sa pagkakaalam niya ay walang sino man sa mundo ang magagawang makarecover agad ng ganoon kabilas kung hindi ito gagamitan ng 12-dosenang mga sorcerer. Kaya nagtataka siya kung paano ito naging posible sa ating bida. Itinaas ni Taekyung ang kanyang kamay at sarkastikong tinanong ang Demon Lord kung bakit ito bigla na lang nanginginig. Hindi ba daw ito masaya na nakita siya? At bakit daw ito tila nakakita ng multo? Dahan-daang binunot ng Demon Lord ang kanyang sandata at sa malumanay na salita ay nagtanong ito kay Taekyung kung may idea daw ba si Taekyung kung ilang taon na siyang nabubuhay sa mundong ibabaw. Sumagot naman si Taekyung na hindi. At wala din naman daw siyang balak pa na alamin. Mayabang naman na ipinaliwanag ng Demon Lord na maging siya daw ay hindi na rin maalala pa kung gaano na ba katagal. Ininsulto naman siya ng ating bida dahil sa kanyang mga pinagsasabi at tinanong niya pa ito kung mongoloid daw ba ito. At makikita ang pag-angat ni Taekyung ng kanyang kamay at ibinuka ito sa ere at makikita din ang balanban ng mga bato na dahan-dahan gumagalaw. At maya-maya pa at kumawala doon ang sibat ni Taekyung at bumulusok upang bumalik sa kanya. At tuluyan na nga na napunta na sa kamay ni Taekyung ang kanyang sibat. Wika pa ni Taekyung na wala naman daw saysay pa ang pagbibilang kung gaano ka nakatagal na bubuhay dahil sa huli ay ito na rin ito piniling mamatay. Kaya kung maari daw ba ay mamatay na lang itong Demon Lord para hindi na siya mapagod pa. Wika pa ni Taekyung na hana daw siya na lumuhad o magmakaawa kung ang Demon Lord ay magpakamatay na lang. At sa mga kalakihan na pinagsasabi ni Taekyung ay nagpalabas na ng maitim na aura ang Demon Lord habang papalapit sa kanya. Wika pa ng Demon Lord na pasensya na daw si Taekyung dahil nasa masayang yugto pa umano siya ng kanyang buhay kaya hindi niya maaaring pagbigyan si Taekyung. Dahil kung gaano daw siya kasaya nung una niyang makatagpo ang Heavenly Master ay ganoon din daw siya kasaya nang makatagpo niya ang ating bida. At ngumisi ito ng malademonyo na tila inilalabas na nito ang tunay nitong lakas. At bigla na lang itong kumilos ng napakabilis at tumalon ito sa ere. At hayaan daw ni Taekyung na humingi siya ng isang pabor. At talagang ito na daw ang huli. Habang ang Demon Lord ay nasa ere at itinaas ang kanyang espada upang ihataw sa ating bida. Ang ating bida naman ay kalmado lang na nakatayo sa ibaba at tila naghihintay ng tamang tiyempo. At habang inihahanda ang kanyang sibat ay sinabi ni Taekyung na meron din daw siyang huling pabor na hihingin dito. At mabilis itong tumalon pasugad at tuluyang nagbanggaan ang dalawa at nakangiting sinabi ni Taekyung na mamatay na daw ito para matapos na ang laban. Sa tindi ng banggaan ay sumabog ang impact sa hangin ng dalawang magkasalungat na enerhiya at tila babagyong may dalang matinding epekto. At ang sibat ni Taekyung ay makikita na muli na namang ihahataw habang ang atake ng Demon Lord na nagtataglay ng madilim na aura ay mabilis na rumaragasa. At nang tuluyan na nga na magtagpo ang kanilang mga armas ay muli itong nagpamalas ng matinding impact kaya pareho silang naitulak pa atros. Hinawakan naman muli ni Taekyung ng mahigpit ang kanyang sibat gamit ang dalawa nitong kamay at handa na muling magbigay ng hampas. Ganun din ang ginawa ng Demon Lord at hindi na rin nagpatampik-tampot pa at madiin itong inihawi ang kanyang espada na may lilang aura. At pagkatapos magtama ang kani-kanilang mga sandata ay malakas na sumabog sa paligid nila ang matinding impact at umalangaw sa buong lugar ang matinis na lag-atik ng mga metal na nagsasalpukan. Dama ang tensyon at determinasyon sa kanilang mga ekspresyon dahil sa isang maling galaw lang sapat na upang magdala ng matinding pinsala,
isang matalim na tingin ang ipinukol ng Demon Lord kay Taekyang. Na tila ba ang pagpipigil ay tuluyan niya nang inalis. Matalim na tumitig din ang ating bida, tanda na hindi na siya natatakot na magtira pa ng kanyang mga alas upang ang kanyang kalaban ay mapabagsak. At sa muli na namang pagtama ng kanilang sandata ay sumabog ang liwanag sa pagitan nila at pareho sila na napaatras sa tindi ng banggaan. Dahil sa lakas ng salpukan ay napaatras si Taekyang ng 3 hakbang at kanyang pinahit ang kanyang paa upang gamitin sa pagpapahinto sa kanyang pagtalsak. Napabuga ng hangin si Taekyang at sa isip niya ay 3 hakbang lang ang pag-atras na nagawa niya, hindi tulad ng una silang maglaban nito, kaya tumaas ang kumpiyansa ni Taekyang na makakayanan niya na ang laban na ito. Muling sumugod ang ating bida at kanyang pinaikot-ikot ang kanyang sibat sa ibabaw ng kanyang ulunan habang ang Demon Lord ay matatag na nakatayo at hinihintay ang tuluyang paglapit ni Taekyang. Ang pagsugod ay marahas at ang puwersa ay lumulikha ng malakas na bagyo ng hangin. At nang nasa sapat na distansya na si Taekyang ay umatake ito sa pamamagitan ng pag-indayog ng kanyang sibat sa leeg ng Demon Lord, ngunit agad na yumuko ito kaya hindi ito tinamaan. At dahil sa hindi tumama ang unang atake ay agad na yumuko si Taekyang upang sandutin ng sibat ang paa ng Demon Lord, ngunit napansin ito ng Demon Lord at agad na tumalon palayo upang hindi ito tamaan. Pagka-atras niya ay kanyang nilagyan ng lilang aura ang kanyang daliri at agad na inilunsad kay Taekyang. Mabilis itong tumungo sa ating bida at layunin tamaan ang mga kritikal na bahagi ng katawan nito. Kaya pinaigting ni Taekyang ang kanyang bilis at isa-isa niya iniwasan ang mga paparating na atake. Sa bawat iwas ay puno ng panggigigil at determinasyon at ang kanyang buong focus ay tanging sa pag-iwas niya itinuon. At nang halos sarado na ang distansya nila ay nagtama ang kanilang tingin, hudyat na sabay nitong pakakawalan ang kani-kanilang mga atake. At nang mabitawan na nila ang mga iyon ay makikita ang pagbulusok ng malakas na atake ng Demon Lord at mabuti na lang ay naiwasan agad ito ni Taekyang. Gayunpaman ay hindi may kakaila ang bagsik ng atake dahil kung hindi iyon na ilagan ni Taekyang ay malamang sa malamang ay iyon na ang kanyang magiging katapusan. Nagulat naman si Taekyang sa sumunod na ginawa ng Demon Lord dahil habang hawak ni Taekyang ang kanyang sibat sa kanyang 2 kamay ay kanyang napansin na binitiwan nito ang kanyang espada. Kaya agad nitong binuksan ang kanyang inventory upang maglaho ang kanyang sibat at maya-maya pa ay agad na naglapat ang kanilang mga palad at ang bawat isa ay nagbuhos ng napakalakas na enerhiya. Ang impact ay napakatindi kaya nawasak ang kanilang mga tinatapakan. Nag-anggatan ang mga bato at ang hangin ay tila nagngangalit na bagyo. Bigla naman na may tumulong pulang likido sa gilid ng bibig ni Taekyang kaya sa kanyang isip ay nainis siya at nakagat niya ang kanyang mga ngipin sa galit. At habang nakikipagtagisan ng ating bida ay pilit niya itong tinitiis at ibinubuhos ang kanyang enerhiya. Napamura din siya sa kanyang isip dahil kahit ibinigay sa kanya ni Chien Ryokma ang sarili nitong chi na halos nagkakahalaga ng 180 taon, ay tila hirap peren siya na pantayan man lang ang Demon Lord. At gaano ba daw talaga kadaming chi ang meron sa taong ito? Napangiti naman ang Demon Lord dahil sinurpresa daw siya ni Taekyang. At nagtataka ang Demon Lord kung saan daw kaya galing ang ganitong karaming chi na taglay ni Taekyang ngayon. Lalong nilakasan ng Demon Lord ang aura na kanyang pinakawalan habang nakangiti. Wika pa ng Demon Lord na, gayunpaman ay hindi peren maituturing na malakas si Taekyang dahil lang sa nagtataglay ito ng ganoong kadaming chi. At hanggat hindi nito nalalampasan ang pader ay mananatili peren ito sa kanyang limitasyon. Habang mainit ang kanilang tagisan ay pinatigil siya ni Taekyang sa kanyang pagsasalita dahil naiinis na umano si Taekyang sa mga pinagsasabi niya. At kung talaga daw ba na gusto nitong malaman at makita kung gaano talaga siya kalakas. Bumalik naman ang eksena nang matapos ilipat ni Chien Ryokma ang lahat ng taglay nitong chi ay tuluyan na itong bumagsak sa tabi ng nanginginig na katawan ng ating bida.
ay biglang nagliwanag ang kanyang mga mata at maaaninag dito ang alerto ng sistema kung saan siya ay nag-level up at nabalot siya ng berdeng liwanag bilang tanda ng kanyang full recovery at lahat ng kanyang pinsalang natamo ay gumaling na. At hindi lamang iyon dahil nagkamit din siya ng karagdagang puntos kaya meron na siya ngayong 100 na puntos. At dahil doon ay hiniling ni Taekyung sa kanyang system na ilagay ang tag 50 puntos sa kanyang strength at agility at nang dahan-daang nagpa-process ang paglilipat ng puntos ay onti-onting naramdaman ni Taekyung ang pagbabago. Mas lumakas ang pagkakahawak niya sa kamay ng Demon Lord at lumabas ang mga ugat nito na tila nag-umapa sa kanyang katawan kaya dahan-dahan na niyang nadidaig ang Demon Lord sa kanilang tapatan. Hanggang dito na lang muna mga idol. Pero kung gusto mo na masubaybayan ang kwento ay i-open mo lang ang notification bell mo pagkatapos mo na mag-subscribe. Kita-kits sa susunod mga lods, bye!